Naging tao ang Diyos na ang tao ay maging big at makaakyat sa Diyos. Bibigyan ko po ng mas magandang paliwanag sa inyo ang kwento ng Pasko. Bumaba siya sa lupang ito para sunduin ang tao pabalik sa Diyos. Napakalino po ng kanyang layunin kung bakit siya bababa dito sa mundo ito. Hindi po siya bababa dito sa mundo ito para sa mga queso de bola ninyo, para sa inyong mga spaghetti, hindi po doon. Hindi po siya bababa sa mundo ito para sa mga caroling na meron tayo. Hindi siya bababa sa mundo ito para sa mga Christmas bonus, 13-month pay, hindi po. Bababa siya dito kasi gusto niya umakyat siya sa langit at pag nakarating na natin ang langit, nandun tayo. Alam niyo kung bakit mas pinili niya maging maliit na bata? Para mayakap mo siya. Yung Diyos na piling natin sobrang laki ng hirap-hirap abutin. Pinili niyang maging maliit para mas mayakap natin siya. That's a very beautiful image of Jesus as a baby in the manger. Ngayon mga kapatid, if in this Christmas season, you will just prepare externally, walang kwenta yung pagbaba ni Kristo. Kung sa bandang dulo, hindi ka rin naman niya makakasama sa buhay na walang pagkain. The greatest gift that you can give to Him is none other than but your own sin, your own salvation, ang iyong kaligtasan. Kasi yun ang dahilan kung bakit siya bababa sa mundo ito. Kaya tayo mong-umpisa. Kaya tayo hindi ng tawag sa lahat ng kasalanan na meron tayo. Kaya tayo mangangako na magbabago tayo, tuhusan tayo. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Sa bandang dulo, makasama tayo lahat. Hindi sa bahan ng kasalanan. Hindi ito yung para sa atin. Ang para sa atin ay ang langit at buhay na walang hanggan. Yun po yung pinaka-nakakalungkot sa katotohanan ng tao. Imagine the millions and trillions of pesos being corrupted among us. Alam niyo po, ang pinakamalaking tanong, hindi pa ba yung sapat para sa inyo? Bakit ba palaging kailangan nararamdaman natin may kulang sa atin? Dahil may kulang, kailangan natin kumuha ng sobra-sobra. Ano po bang gusto natin? Because our sins will always tell us the reality. Only God suffices. He is enough. And what you have right now is something enough, and you would just trust it. Ang hirap-hirap kasi ang dami-daming gusto ng mga pusong ito. Pero kung titignan niyo palagi ang Diyos, yun lang naman talaga ang makakakontento niyan sa pusong meron ka. Please, dear brothers and sisters, the more you keep on sinking on these worldly pleasures, the more you keep holding on this world, the more it will make you thirsty and hungry for it. But the more you hunger for God, you will be satisfied with His love. And that makes you Christ Himself. At ito ang hiling natin sa paglalakbay natin bilang isang parokya, bilang isang diocese. Pagkatapos natin mag-umpisal, magiging matamis-salasa natin ang banal na komunyon. At makakatandaan niyo, lagi kong pinapaalala sa mga lay minister. Kapag nag-umunyon, ihaharap niyo sa mga tao ang tinapay na tinatawag ng katawan ni Kristo. Pero sa komunyon na iyon, dalawa ang tatawagin katawan ni Kristo. Ang tinapay at ang komunyon. Kasi pagkatapos natin tanggapin ang komunyon, tayo na mismo nagiging katawan ni Kristo. Kaya paglabas ng simbahan ito, tayo si Kristo. Mga kapatid, we are still in the Jubilee of hope. I think all people need hope right now. I hope as we confess our sins, as we prepare for this Christmas season, may we become Christ for one another. Kristo para sa isa't isa. Luso para sa isa't isa. Ako para sa isa't isa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo,